Kabanata 3401. Habang naglalakad siya, nakamit niya ang isang consolidation. Tapos isa pa. Ang ikalawang pagsasama-sama ng 500 ay hindi nahadlangan. Sa sandaling iyon, ang kapangyarihan ng kanyang 5 Great Path ay tumaas ng husto. Gaanong kagilahil-alas. Nakaupo si James sa tuktok ng isang bundok at naramdaman ang pagtaas ng 500. Naramdaman ang misteryosong kapangyarihan na nagmula sa 500. Hindi niya maiwasang mapabulalas. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit mabilis na lumakas ang ilang mga nilalang. Ang mga taong ito ay tinawag na prodigy. Ang kakayahan sa pag-unawa ng mga prodigy ay nakakatakot at maraming beses kaysa sa mga ordinaryong tao. Madali nilang maunawaan ang anumang bagay at makatipid ng mahalagang oras sa paglilinang. Hindi pinaniwalaan ni James ang kanyang sarili na isang kababalaghan. Gayunpaman, sa ikalawang pagsasama-sama ng 500, nagsimula siyang maniwala na isa siya. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang makakaunawa sa 500 at makakamit ang pagsasama-sama sa parehong oras. Alam din ni James na maswerte siya. Kung hindi niya magagawang i-connect ang 500. Mauunawaan ang mga ito, at maisakatuparan ang consolidation sa parehong oras. Ngayon, ang kanyang sword path na si Ausia ay nasa third tribulation ng quasi-emperor rank. Samantala, ang iba pang mga landas ay nasa second consolidation. Bukod sa 500, ang kapangyarihan ng iba pa niyang Ausia ay nasa rurok ng ikalawang pagsasama-sama. Ngayon, kailangan na lang niyang unawain ang landas ng higit pa upang maisakatuparan ang ikatlong pagsasama-sama. Mula nang siya ay hinabol ni Herschel, si James ay may malinaw na pakiramdam ng kanyang kakulangan ng lakas. Kaya, ang lahat ng ginawa niya ngayon ay linangin at labanan. Mabagal na lumipas ang oras sa labas ng mundo. Ngunit maraming taon na ang lumipas para sa kanya sa time formation. Alam niyang kailangan niya ng mas maraming oras para mapataas pa ang kanyang ranggo. Samantala, patuloy niyang haharapin ang walang humpay na pagsalakay ng kanyang mga kaaway. Kaya naman, wala siyang choice kundi magmadali. Ngayon, ang kanyang pisikal na lakas lamang ang maaaring madagdagan. Ang kanyang pisikal na lakas ay umabot sa 5th heaven ng Grand Emperor rank matapos ubusin ang Ancestral God rank elixir sa Apocalypse Age at ang labanan laban sa Heaven's Adjudicators. Pagkaraan, ang kanyang pisikal na lakas ay nanatiling stagnant ng ilang panahon. Ngayong nasugatan na siya ng Heavenly Path at nahawahan ng karma. Ito na ang perpektong pagkakataon para pinuhin ang kanyang pisikal na katawan. Buo ang kanyang paniniwala na kakayanin niyang labanan ang karma power kapag tumaas ang kanyang pisikal na lakas. Hindi siya natatakot sa mga pinsala ng Heavenly Path. Hanggat kaya niyang labanan ang karma power, magagawa niyang sugpuin ang mga pinsala ng Heavenly Path. Umupo si James sa isang lotus position sa lupa at nag-set up ng time formation. Pagkatapos, sinimulan niyang gawing catalyze ang mga lihim na sining upang pinuhin ang kanyang pisikal na katawan. Kasabay nito, na-catalyze niya ang elemental Ausia, na naging material at lumitaw sa kalagitnaan ng hangin, na bumubuo ng elemental inversion formation. Ang elemental inversion formation ay may kakayahang sumipsap ng kapangyarihan ng langit at lupa para palakihin ang kapangyarihan ng kanyang sword path at ang 5 great paths Ausia. Ang pagtaas ng pisikal na lakas ng isang tao ay halos imposible. Sa pamamagitan lamang ng pagkawasak ang isa ay tunay na lumago. Kaya ang kasalukuyang kalagayan ni James ay perpekto. Sa pamamagitan ng pagkawasak na dulot ng karma power, ang kanyang pisikal na lakas ay nawasak at muling binago. Sa proseso ng pagbawi, lumakas ang kanyang pisikal na lakas. Pino ni James ang kanyang pisikal na katawan. Samantala, sa Mount Heavenly Path, nalulugi si Herschel.
Siya ay nagtanim ng sigil sa katawan ni James bago pa man. Ngunit dahil sa pagiging kakaiba ni James, hindi niya masubaybayan ang kanyang kasalukuyang kinaroroonan. Ang bawat pagtatangka upang subaybayan ang mga galaw ni James ay magiging sanhi ng kanyang lakas. Nakakainis. Gaya ng inaasahan sa isang nilalang na nilinang ang 5 dakilang daan. Bagamat hindi gaanong mahalaga ang kanyang ranggo, nagagawa niyang lipulin ang napakaraming makapangyarihang figure. Tingnan natin kung ano ang mayroon ka, Herschel murmured. Gusto niyang lipulin si James anuman ang halaga. Sa pagkakataong ito, gagamit siya ng isang tunay na henyo ng Mount Heavenly Path. Ang pagsubaybay sa kasalukuyang kinaroroonan ni James ay magiging mahirap. Anuman, bilang isang Terra Ancestral God, dapat na masubaybayan ni Herschel si James. Isinasaalang-alang na siya ay nagtanim ng isang sigil sa loob ng katawan ni James noon pa man. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang lalaki. Siya ay mga 30 taong gulang. Nakasuot ng itim na damit at may dalang talam sa kanyang likod. Ang kanyang mga kilay ay makapal. Ang kanyang mukha ay bilog. At siya ay naglabas ng isang bastos at marahas na aura. Young Master, lumuhad ang lalaki sa isang tuhod at magalang na binati. Tumayo, napatingin si Herschel sa lalaki at bahagyang kumaway. Tumayo ang lalaki at hinintay ang bilin ni Herschel. Honorius Goner, ikaw ay nasa 5th heaven ng Grand Emperor rank. Ano ang rankang mo? Tanong ni Herschel. Sumagot si Honorius ng totoo. Bilang 5th heaven Grand Emperor, ako ang numero 3 sa aking ranggo. Gayunpaman, ito ay isang pagsusuri ng publiko. Mayroong hindi mabilang na mga henyo sa sansinukob na ito. Marami sa kanila ay mananatiling stagnant sa isang tiyak na ranggo at magiging walang talo sa loob nito. Sa katunayan, may kilala akong ilan na hindi mas mahina kaysa sa akin. Si Honorius ay isang disipulo ng Mount Heavenly Path. Bilang isang kababalaghan, ang kanyang ranggo ay nasa 5th heaven ng Grand Emperor rank. Gayunpaman, siya ay nanatiling stagnant para sa 3,000 epochs sa loob ng kanyang ranggo. Gayunpaman, siya ay halos walang kapantay. Ito ang dahilan kung bakit siya ay nireranggo na pangatlo sa kanyang ranggo. Sigurado ka bang matatalo mo si James Caden? Isang individual na ang pisikal na lakas ay nasa 5th heaven Grand Emperor rank. Tanong ni Herschel. Agad na sumagot si Honorius. Tiyak na lilipulin ko siya at babalik na may pugot na ulo. Nagbabala si Herschel. Si James ay hindi pushover. Siguradong narinig mo na ang mga alingaw-ngaw. Nilipol na niya kahit ang 7th heaven Grand Emperors. Hindi lang iyon. Nagtataglay siya ng hindi mabilang na mga kayamanan. Ibinigay ni Honorius ang kanyang katiyakan. Kahit gaano pa karami ang mga kayamanan na taglay niya. Mababa ang kanyang ranggo at ang kanyang pisikal na lakas ay katamtaman. Siguradong matatalo ko siya, napakagaling. Tumango si Herschel at sinabing, ay divine ko ang lokasyon ni James sa lalong madaling panahon. Kapag nalaman ko kung nasaan siya, pumunta doon at lipulin siya. Naiintindihan. Walang ideya si James na ang isang henyo ng Mount Heavenly Path ay wala sa kanya. Kahit na si Honorius ay hindi ang pinakakilalang kababalaghan ng Mount Heavenly Path. Halos hindi pa rin siya matatalo sa 5th heaven Grand Emperor rank. Sa kanyang ranggo, walang nakatalo sa kanya. Nangako si Herschel sa Ancestral Swordmaster na magpapadala lamang siya ng mga tao na hindi hihigit sa 2 ranggo na mas mataas kaysa kay James pagkatapos niya. Gayunpaman, naniniwala siya na sapat na si Honorius para patayin si James. Kung mabaigo man si Honorius sa kanyang gawain, kailangan niyang magpadala ng mas makapangyarihang mga numero pagkatapos ni James. Sa sandaling iyon, buong pusong nag-concentrate si James sa pagpino sa kanyang pisikal na katawan. Kahit na nakakatakot,
Ang karma power ay ang perpektong kapangyarihan upang pinuhin ang pisikal na katawan ng isang tao. Dahil dito, dahan-dahan at unti-unting lumalago ang pisikal na lakas ni James. Sa isang kisap mata, 50 taon na ang lumipas. Samantala, 10,000 taon na ang lumipas sa time formation. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang pisikal na lakas ay nasa 6th Heaven Grand Emperor rank. Isang bitek ang lumitaw sa kawalan sa di kalayuan. Pagkatapos, isang malaking bilang ng mga tao ang bumuhos mula sa bitek. Hinahabol nila si James. Ipinakalat ng Mount Heavenly Path ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni James. Nang malaman ang eksaktong mga coordinate, sumugod dito ang makapangyarihang mga figure mula sa buong universo. Marami sa kanila ay tagapagmana ng makapangyarihang mga sekta na nagtataglay ng hindi mailarawang mga kayamanan. Sa sandaling lumitaw sila, ginamit ng ilan ang hindi kapani-paniwalang mga kayamanan ng kanilang sekta at pilit na tinatakan ang mundong ito. Sa ganoong paraan, kahit na pinagkadalubhasaan ni James ang space path, hindi siya makakatakas. Doon, agad nilang naramdaman ang presensya ni James. Samantala, nang maramdaman ang presensya ng mga kaaway na puwersa, agad na tumigil si James sa paglilinang at itinaboy ang time formation. Kahit na tumaas ang kanyang pisikal na lakas, mayroon pa ring karma sa loob ng kanyang katawan. Dahil hindi napigilan ng karma ang karma, patuloy na sinisira ng karma ang kanyang katawan. Kasama ng mga pinsala ng Heavenly Path, lumala ang kanyang kondisyon. Napakarami sa kanila. Nang makita ang dami ng humahabol, naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Gusto niyang tumakas. Gayunpaman, naramdaman niya na ang espasyo ng planetang ito ay selyado na. Sa kanyang kasalukuyang lakas, nagawa niyang masira ang selyo. Mukhang magkakaroon ng matinding labanan ngayon. Huminga ng malalim si James. Dahil nagpakita na ang kanyang mga kaaway, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang lumaban. Kahit na siya ay namatay, kailangan niyang kaladkarin ang ilan sa kanyang mga kaaway pababa kasama niya. Kahit na siya ay nasugatan at hindi sa peak form, siya ay hindi pumunta madali laban sa kanyang mga kaaway. Nakakuyom ang kanyang mga kamao. Namumuo ang mga ugat sa kanyang mukha. Sa di kalayuan, isang grupo ng makapangyarihang mga figure ang lumakad patungo sa kanya sa gitna ng hangin. Mayroong 10,000 sa kanila. Samantala, patuloy na lumilitaw ang mga bitek sa kawalan habang dumarami ang mga buhay na nilalang na dumating sa planetang ito. Wala kang matatakbuhan, James. Sumuko ka na habang may pagpipilian ka pa. May sumigaw. Ha. Humagalpak ng tawa si James. Ang pagsuko ay hindi isang opsyon. Mas gugustuhin niyang lumaban hanggang kamatayan. Halika, kalabanin mo ako. Tingnan ko kung mayroon kang kailangan para talunin ako. Angal niya, habang lumalakas ang boses niya. May lumabas na purple sword sa kamay niya. Ang Crep Myrtle Divine Sword. Nang makita ito, namutla ang kanilang mga mukha. Ang Ancestral Sword Master ay isang kilalang figure, at ang kanyang espada ay may nakakatakot na epekto sa lahat. Kahit na alam nilang mamamatay si James dito, walang handang ipagsapalaran ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pag-atake. Swoosh! Isang figure ang lumitaw sa kalangitan sa malayo. Lumabas si Shena Callahan, nakasuot ng puting damit. Matapos ipakalat ng Mount Heavenly Path ang balita tungkol sa lokasyon ni James. Nagmamadali siyang pumunta rito dahil nag-aalala siya para sa kaligtasan ni James. Nang makitang nanatili ang mga pinsala ng Heavenly Path kay James, hindi banggitin ang karma na bumabalot sa kanya. Hindi maiwasan ni Shena na maawa kay James. Sa pagpapakita ni Shena, dumating din dito si Melinda kasama si Winnie. Appearing in the void, Melinda glanced at Winnie and said, "Hindi ka ba talaga kamag-anak ni James Caden?" Napapalibutan na siya ngayon.
Sa napakaraming kaaway dito, hindi niya malalampasan ang pagsubok na ito. Habang pinagmamasdan ang eksena mula sa malayo, nanatiling tahimik si Winnie. Gayunpaman, sa totoo lang, labis siyang nababalisa. Hawak ang Divine Sword sa kanyang kamay. Tinitigan ni James ang kanyang mga kaaway. Kasabay nito, napansin niyang sumulpot sina Shena at Winnie. Winnie, napatingin si James sa direksyon niya habang dumadaloy ang adrenaline sa kanyang mga ugat. Gusto niyang pumunta doon at muling makasama ito. Gayunpaman, nang makita niya si Melinda na nasa tabi ni Winnie, pinigilan niya ang pagnanasa. Ngayon, siya ay isang kaaway ng Mount Heavenly Path, kung saan si Winnie ay isang disipulo. Kung malantad ang kanilang relasyon, ito ay magiging kapahamakan para sa kanya. Nagtama ang mga tingin ni na James at Winnie. Pero ilang segundo lang ay umiwas ng tingin si James. Ayaw niyang malaman ng sinuman, lalo na sa Mount Heavenly Path, ang relasyon niya sa kanya. Samantala, ang hitsura ni Shena ay nakakuha ng atensyon ng marami. Sa ilalim ng kanilang mapagbantay na mga tingin, naglakad si Shena patungo kay James sa himpapawid. Unconsciously, marami ang humiwalay sa kanya. Si Shena Callahan ay ang ikapitong anak na babae ng mga Callahan. Samantala, bukod sa kanya, ang iba sa 8 anak na babae ng mga Callahan ay pawang mga ancestral god. Marami sa kanila ay Terra ancestral gods. Ang pinaka-nakakatakot sa lahat ay si Thea Callahan, na isang Kylum ancestral god. Dahil sa lakas niya, isa siya sa pinakamakapangyarihang figure sa sansinukob na ito. James, lumitaw 100 metro ang layo. Tumingin si Shena sa kahabag-habag na kalagayan ni James at sinabing, "Sumunod ka sa akin sa mga Callahan." Walang paraan na tatawid ang Mount Heavenly Path sa Callahans para lang sa isang babae. Tumingin sa kanya si James at bahagyang umiling. "Salamat sa alok mo, Shena, ngunit pinupuntirya ako ng Mount Heavenly Path. Kahit wala si Thea, gagawa pa rin sila ng move laban sa akin. Ayokong madamay ang mga Callahan." Nababalisa, sinabi ni Shena, "Ngunit paano ka mabubuhay kung wala ang mga Callahan? Proteksyon. Kahit na makamit mo ang ilang mga tagumpay dito at doon, magkakaroon lamang ng parami ng mga humahabol sa iyong buhay. Paano ka mabubuhay ng matagal? Kahit mamatay ako, kakaladkarin ko ang ilan pababa sa impyerno kasama ko." Hinuyam ni James ang Divine Sword sa kanyang kamay. Payo ni Shena, "Huwag matigas ang ulo. Nakatanggap lang ako ng balita na ipinadala ka ng Mount Heavenly Path kay Honoris Goner. Alam mo ba kung sino siya? Kahit na siya ay isang 5th Heaven Grand Emperor, siya ay nasa 3 ranggo sa kanyang ranggo. Hindi lang iyon, 4 na Ausia ang kanyang nalinang at nagtataglay ng 4 na Ausia. Hindi siya natatakot na umahan laban sa isang 9th Heaven Grand Emperor. Personal na pumunta rito si Shena dahil nag-aalala siyang mapahamak si James sa mga kamay ni Honoris. Kaya, binalak niyang dalhin siya sa Callahans. Pagkatapos ng lahat, naniniwala siya na ang Mount Heavenly Path ay hindi magsasapanganib na kalabanan ang mga Callahan para lamang kay James. Malungkot ang ekspresyon ni James. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, sinabi niya, "Salamat sa iyong mabait na kilos. Gayunpaman, matagal ko nang inilagay ang kamatayan sa likod ko. Paano kung mamatay ako? Ikaw?" Galit na galit si Shena. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang figure. Nakasuot siya ng itim na damit at may malamig na ekspresyon sa mukha. Bria Callahan. Nang makita ang babaeng kalalabas lang, namutla ang mukha ng mga tao habang paatros sila. Si Bria Callahan, ang ika-8 anak na babae ng mga Callahan, ay isang Kylum ancestral god at isang figure sa mga nangungunang 10 sa universo na ito. Napatingin si Thea kay Shena at sinabing, "Umuwi ka na, Shena. Sinabi ko sa iyo na hindi siya pupunta sa mga Callahan. Pero,
Bakas sa mukha ni Sienna ang pagkabalisa. Paano mabubuhay si James nang hindi pumunta sa Callaghan's? Lumingon si Thea kay James at nagtanong. Payag ka bang sundan ako pabalik sa mga Callaghan? Paprotektahan ka ng mga Callaghan mula sa panganib. Naniniwala ako na ang Mount Heavenly Path ay hindi mangangahas na gumawa ng anuman laban sa iyo. Tumingin si James sa kanya. Alam niyang hindi siya sinusubukang patayin ni Herschel dahil lang sa tinawag niya ang pangalan ni Thea. Dapat may iba pang dahilan. Kung tutuusin, hindi na kailangang magtagal para sa isang babae. Ikaw ay isang Kylum ancestral god. Sa tingin mo ba ay sinusubukan ako ni Herschel na patayin dahil lang sa tinawag ko ang pangalan mo? Kung pupunta ako sa Callaghan's, kakalagkarin lang kita sa conflict. Sabi ni James. Sabi ni Thea, syempre alam ko, bakit hindi natin pag-isipan ang totoong dahilan pagkatapos nating matiyak ang kaligtasan mo? Nandito si Thea dahil nakiusap si Sienna na pumunta siya. Nakiusap si Sienna sa kanya na iligtas si James. Iyon ang dahilan kung bakit siya narito. At saka, nakakasira ng isip ang potensyal ni James. Sa paglipas ng panahon, tiyak na magiging Kylum ancestral god siya. Kung pinakasalan niya si Sienna, magkakaroon ng karagdagang Kylum ancestral god ang mga Callaghan. Bukod pa rito, si James ay kahawig ng isang figure na patuloy na lumalabas sa kanyang isipan. At gusto niyang malaman ito. Kaya, hindi maaaring mamatay si James. Kahit na bago niya malaman ang buong katotohanan. Ayokong madamay ang mga Callaghan. Tsaka sa tingin mo ba mamamatay ako ng ganun-ganun lang? Ang mga buhay na nilalang na ipinadala ng Mount Heavenly Path pagkatapos ko ay 2 ranggo lamang na mas mataas kaysa sa aking pisikal na lakas. Hanggat pinapanatili nila ang kanilang pagtatapos ng bargain. Mabubuhay ako, nagtiwala si James. Iyon ay dahil siya ay nagil-inang ng napakaraming ausya at landas. Kapag natapos na ng kanyang ausya ang consolidation at naging path seals, hindi na siya matatakot sa mga mas malakas kaysa sa kanya. Si Thea, gayunpaman, ay ngumisi at sinabing, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagiging walang talo sa isang ranggo? Kahit na si Hanu Royce ay hindi matatalo sa kanyang ranggo, walang sino man ang may kakayahang lipulin siya. Hindi ako natatakot. Mahinahong sabi ni James. Kung magpakita siya, kailangan ko lang siyang patayin. Ang tanga mo. Galit na galit si Thea. Payo ni Sienna, hindi ngayon ang oras para maging matigas ang ulo. James, sumunod ka na lang sa amin. Umiling si James at sinabing, Sienna, Thea, bumalik ka sa mga Callaghan. Ipinapangako ko sa iyo na pupunta ako sa Callaghan's kapag natapos na ang 10,000 taon na takdang panahon. Nanatiling tahimik si Thea, dahil ayaw sumunod ni James sa payo niya. Wala na siyang magagawa. Kinaladkad niya sa kamay si Sienna. At nawala sila sa lugar. Sa di kalayuan, hinaplos ni Melinda ang kanyang baba at bamulong. I never thought James is well liked by so many people. Maging si Bria Callaghan ay narito upang mag-alok ng kanyang proteksyon. Si Winnie naman ay nanatiling tahimik. Gayunpaman, nang makita niya si Thea, nalaman niya kaagad na iyon ang kanyang ina. Gayunpaman, wala siyang ideya kung bakit nasa ganitong edad ang kanyang ina at isang Kylum ancestral god. Kaya naman, naniniwala siyang may kaugnayan sa kanyang ina ang pagdating ni James sa ganitong edad. Tumingin si James sa hindi mabilang na buhay na nilalang sa harap niya. Sa sandaling iyon, mas tumindi ang kanyang pagnanais para sa labanan. Pagkatapos, lumitaw ang isang fisher sa kawalan, at isang lalaki ang lumabas. Nakasuot ng itim na robo habang may dalang talam sa kanyang likod. Ang kanyang hitsura ay lumikha ng marahas na kaguluhan sa lugar. Honorius Goner, siya ba ang binanggit ni Thea? Narinig ko na siya dati. Isa siyang disipulo ng Mount Heavenly Path at minsan ay isang kagilahilalas na panahon.
Siya ay nagal-inang ng 4 na Ausya. At medyo matagal na rin mula noong huli siyang nagpakita. Napakaraming taon na ang lumipas. Ngunit nasa 5th Heaven Grand Emperor rank pa rin siya. Ang ranggo ay hindi lahat ng bagay na mahalaga. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Bria? Kahit na ang 9th Heaven Grand Emperor ay maaaring hindi magkaroon ng pagkakataon laban kay Honorius. Ang hitsura ni Honorary ay nagdulot ng kaguluhan. Samantala, panay ang tingin sa kanya ni James. Mula sa kanya, naramdaman niya ang isang nakakatakot na kapangyarihan na nagpagapang sa kanyang balat. Nakakuyom ang Divine Sword sa kanyang kamay. Alam ni James na ang labanang ito ay buhay o kamatayan. Kung matalo siya, papatayin siya. Habang nakatitig si James kay Honorius, naramdaman niya ang isang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan na nagmumula sa kanya. Sa mga salita ni Shena at Thea, nalaman niya ang kanyang lakas. Si Honorius ay isang 5th Heaven Grand Emperor na nagtanim ng Flower Oasis. Hindi lamang iyon, nanatili siya sa parehong ranggo para sa maraming epoch at nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Nagkaroon pa siya ng pagkakataon laban sa isang 9th Heaven Grand Emperor. Nakakatakot ang ganoong lakas. Alam ni James kung gaano kahirap ang labanang ito. Kung hindi niya matatalo si Honorius, maaari siyang mapahamak dito. Nakatitig din si Honorius kay James. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay binubuo at wala ng lahat ng emosyon. Nang magkasalubong ang kanilang mga tingin, naging tense ang kapaligiran sa hangin. Sa di kalayuan ay nagtipon ang maraming buhay na nilalang. Nanatili lang silang tahimik at nagmamasid. Alam nilang hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong makialam ngayong nandito na si Honorius. James, sabi ni Honorius, narinig ko ang iyong mga gawa. Isa kang tunay na henyo. Kung hindi mo sinaktan ang Mount Heavenly Path, magiging isa ka sa pinakadakilang figure sa universo na ito. Nakakahiya. Bibigyan kita ng pagkakataong magpakamatay habang kaya mo pa. Walang gana siyang nagsalita na para bang walang banta sa kanya si James. Gayunpaman, kaya niyang maging mayabang bilang isang tunay na kababalaghan ng isang panahon. Bagamat nanatili siyang stagnant sa 5th Heaven Grand Emperor rank, sinusubukan lang niyang makamit ang pagiging perpekto at hindi dahil hindi siya makakagawa ng tagumpay. Kung pinili niyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay, matagal na siyang naging ancestral god. Malamig na tinitigan siya ni James at kinuyam ang Divine Sword sa kanyang kamay. Putol ng creepy. Tumaas ang kanyang aura, dahil alam niyang nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan si Honorius. Alam niyang hindi siya makakapidyo. Ang kapangyarihan ng lahat ng Ausya sa katawan na ito ay bumulwak. Nagtipon upang madagdagan ang aura ni James. Sa kombinasyon ng kanyang pisikal na lakas na nasa 6th Heaven Grand Emperor rank, ang kanyang kapangyarihan ay umabot na ngayon sa 7th Heaven. Ngayon, kahit laban sa isang 7th Heaven Grand Emperor, maaari pa rin siyang magkaroon ng pagkakataon. Ayan yun, naramdaman ang pagbabago bago ng aura ni James. Sinulyapan siya ni Honorius at walang pakialam na sinabi, "Ikaw ay isang tunay na henyo. Sayang naman ang rank mo. Kung mas malakas ang kapangyarihan ng Ausias mo, baka hindi ako magkaroon ng pagkakataon laban sa iyo. Gayunpaman, hindi ka tugma sa akin ngayon. Hindi ko gustong patayin ka. Gayunpaman, mayroon akong utos ng Young Master." Kalmado at composed ang ekspresyon ni Honorius. Ang bawat kilos at salita niya ay nagsasalita ng kawalan ng kakayahan. Alam ni James na hindi siya kalaban ni Honorius. Sa sandaling iyon, nakatalyze niya ang Sacrilegious Ascension, na matagal na niyang hindi ginagamit. Ang Sacrilegious Ascension ay ang makabuluhang paraan ng paglilinang ng demonic ape race at may mahigpit na pangangailangan para sa pisikal na katawan. Ito ay isang misteryosong lihim na sining na nagpapataas ng lakas ng isang tao. Habang pinapagana ni James ang Sacrilegious Ascension,
Nabasag ang kanyang gulugod, at isang misteryosong kapangyarihan ang lumitaw. Nagalit na hinihigop ang kapangyarihan ng langit at lupa upang muling hubugin ang nabasag na gulugod. Sumanib ang kanyang aura sa langit at lupa. Tumaas ng husto. Tumaas ang kanyang aura. Sa sandaling iyon, siya ay langit at lupa mismo. Ano? Nang makita ito, marami ang natigilan. Anong cultivation method yan? Ang kanyang aura at kapangyarihan ay tumataas sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Sabi ko na nga ba? Hindi siya pushover. Nakakatakot. Gaya ng inaasahan ng isang once-in-a-lifetime genius. Baka lumagpas pa ang potential niya kay Thea. Tiyak na magiging kailam ancestral god siya sa hinaharap. Sa di kalayuan, marami ang napatulala. Samantala, pasimpleng tumingin si Honorius kay James na may composed na tingin. Alam niyang gumamit si James ng sikretong sining. Sa pamamagitan ng kapangyarihan at aura, halos matansya niya na ang lakas ni James ay katumbas na ngayon ng isang 8th Heaven Grand Emperor. Kumpara sa isang sandali na nakalipas, ang kanyang lakas ay nadagdagan ng isang buong sub-rank. Ito ay hindi maisip. Tapos ka na ba? Lumakas ang boses ni Honorius. Dahil naniniwala siyang nagtataglay siya ng napakatinding lakas. Hindi niya agad sinaktan si James, sa halip ay hinayaan siyang mag-ipon ng kanyang lakas. Malungkot ang ekspresyon ni James. Kahit na ginamit niya ang bawat lansihin sa kanyang pagtatapon, siya ay mas mahina pa rin kaysa Honorius. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumislap ang isang buto sa kanyang katawan. Iyon ay ang buto ng dragon. Sa panahon ng Apocalypse, bago maalis ang Celius sa Earth, nakuha ito ni James ng nagkataon. Isa itong buto na naiwan ng isang Grand Patriarch ng Dragon Race na naglalaman ng kapangyarihan ng Ancestral Dragon at mga signature cultivation na pamamaraan ng Dragon Race. Matagal na mula noong huling ginamit ni James ang butong ito. Sa sandaling iyon, nakatalyze niya ang kapangyarihan ng Dragon Bone. Dagandong. Sa sandaling iyon, maririnig ang dagandong ng isang galit na dragon. Samantala, isang napakalakas na puwersa ang sumabog mula sa loob ng katawan ni James. Ang walang hugis na enerhiya ay pumailan lang sa kalangitan na parang isang makapangyarihang dragon at umabot sa kapaligiran. Noon, hindi nakakuha ng maraming kapangyarihan si James sa pamamagitan ng pag-activate ng Dragon Bone. Ngayon, gayunpaman, ang kanyang ranggo ay mas mataas kaysa dati. Nang makatalyze ang kapangyarihan ng Dragon Bone, nakakuha siya ng hindi kapani-paniwalang lakas. Ang kapangyarihang lumabas mula sa Dragon Bone ay kumalat sa kanyang katawan. At ang kanyang aura ay tumaas. Hahaha, humagalpak ng tawa si James. Nararamdaman ang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Wala siyang kinatatakutan ngayon. Hawak ang Divine Sword sa kanyang kamay. Tumawa siya ng pagkalalaki. Honorius Goner, hindi matatalo sa 5th Heaven Grand Emperor rank. Saksihan kung paano ka pinawi ng isang quasi-emperor sa Third Tribulation na tulad ko. Lumakas ang boses ni James. Kasabay nito, sa isang isla sa hindi kilalang lugar sa universo, biglang nagising ang isang matandang lalaki na mahimbing na natutulog. Nakatingin sa malayo, bumulong siya habang may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kapangyarihan ng Grand Patriarch. Paanong nangyari ta? Bago nawala ang Grand Patriarch, inilagay niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa isang buto ng dragon. Ngayong nasa akin pa ang Dragon Bone. Paano lumitaw ang kanyang kapangyarihan nang wala saan? Walang ideya si James na ang Dragon Bone na nakuha niya ay pag-aari ng Ancestral Dragon. Na isang makapangyarihang figure ng Primeval Age at hindi sa Primordial Age. Gayunpaman, siya ay isang makapangyarihang figure noong unang panahon. Sa pagkakataong iyon, tumaas ang aura ni James. Sa suporta ng iba't ibang sikretong sining,
Ang kanyang lakas ay umabot sa rurok ng ranggo ng Grand Emperor Ninth Heaven. Isang hakbang na lang ang layo niya para maabot ang quasi-ancestral god rank. Gaano kalakas? Mabuti na lang at hindi ako impulsive kumilos. Kung hindi, patay na ako. Masyado siyang maraming trick sa kanyang manggas. Sino ba talaga siya? Nang makita ang hindi kapani-paniwalang aura ni James, nanlamig ang kanilang mga gulugod. Samantala, ang composed expression ni Honorius ay napalitan ng mabangis. Ang kapangyarihan ni James ay ikinagulat ng lahat. Maging si Honorius na hindi gaanong inisip si James. Napakalaki ng kapangyarihan ni James na maging siya ay nakakaramdam ng pagkabalisa. Alam niyang mahihirapan siyang manalo. Gayunpaman, alam din niya na pilit na pinalakas ni James ang kanyang lakas sa pamamagitan ng paggamit ng mga lihim na sining. Dahil dito, hindi niya magagawang manatili sa ganitong estado ng masyadong mahaba. Kung kaya niyang pahabain ang laban, tiyak na siya ang mananalo. Hinubad niya ang kanyang talam, na lumitaw sa kanyang kamay. Ang talam ay karaniwan sa laki at kumikinang ng gintong liwanag. Mayroon ding mga mahiwagang inscription at mga karakter na nakaukit sa espada. Ito ay maliwanag na ito ay isang imperial weapon. Hawak ang talam habang may suot na malungkot na ekspresyon. Binibigkas niya ang bawat salita. Kumuha ka, James. Napatingin si James sa mga nabubuhay na nilalang sa di kalayuan. Pagkatapos ng pakikitungo kay Honorius, kailangan din niyang harapin ang mga ito. At saka, dahil sa mga pinsala ng heavenly path at karma sa loob ng kanyang katawan. Hindi pa banggitin na gumamit siya ng secrets arts. Hindi siya makapagtagal sa pakikipaglaban. Kaya, kinailangan niyang lipulin si Honorius sa pinakamaikling panahon na posible. Column. Lumakas ang boses ni James. Pagkatapos, gumalaw ang kanyang isip. At ang divine sword sa kanyang kamay ay naging 10,000 sword light. Sword light sweep through everything in their path. Bawat isa ay nagtataglay ng kapangyarihan na maaaring lipulin maging ang 8th Heaven Grand Emperors. Nakatayo sa kawalan, pinutol ni Honorius ang sword lights. Nagmaterial din ang sword lights mula sa kanyang talam. Nagtipon upang bumuo ng isang hadlang upang protektahan siya mula sa mga papasok na sword lights. Agad na sumabog ang kawalan sa harapan niya. Ang malakas na puwersa ay kumalat sa buong planeta, na agad na nawasak. Ganyan ang lakas ng isang superpower, na kayang sirain ang mga mundo sa isang pitik ng daliri. Siyempre, ito ay isang ordinaryong mundo. Sa ilang makapangyarihang mundo, kahit ang napakalakas na mga figure na ito ay hindi maaaring sirain ang mga planeta. Iyon ay dahil solid ang espasyo doon. Matapos harangin ang pag-atake ni James, kumilos si Honorius. Ang kanyang katawan ay kumikislap, at siya ay nawala ng walang bakas. Sa susunod na iglap, nasa itaas na niya si James. Kaagad, nilaslas niya si James. Nagpatawag ng sword light. Nagmamadaling umiwas si James. Habang bumababa ang sword light, isang napakalaking black hole ang nalikha sa ibaba. Napakalaki ng black hole na ito na kasing laki ng mundo. Sa di kalayuan ay nagtipon ang maraming buhay na nilalang. Maging sina Melinda at Winnie ay nakatayo sa himpapawid. Pinapanood ang labanan mula sa itaas. Samantala, hindi pa umalis sina Shena at Thea bagkus ay nagtago sa mga anino. Na-curious sila kung naresolba ni James ang krisis na ito. Kung hindi, may kikialam si Thea at pilit siyang kakaladkarin sa mga kalahan. Kapag ligtas na siya, pupunta siya sa Mount Heavenly Path at sisikaping lutasin ang problema. Gayunpaman, sa sandaling ipinakita ni James ang kanyang lakas. Maging si Thea ay natigilan. Persistent, di ba? Hindi ba iyon ang kapangyarihan ng Dragon Race? Paano niya nalaman iyon sa loob niya? Kahit na ang isang kailam ancestral god na tulad ni Thea ay nararamdaman na may mali.
Naramdaman niya ang kapangyarihan ng dragon race na nagmumula sa loob ng katawan ni James. Bukod dito, ito ang ilan sa pinakamalinis sa lahat ng kapangyarihan ng dragon race. Habang sinisiyasat niya si James, nakita niya kaagad ito at natuklasan ang buto ng dragon sa loob ng katawan nito. Bumungad sa kanyang mukha ang realisasyon ng sabihin niyang, "I see, may dragon bone siya, dapat ay naiwan ito ng isang kailam ancestral god." Tanong ni Shena, ibig sabihin siguradong mananalo si James. Umiling si Thea at sinabing, "Not necessarily." Kahit na ang kapangyarihan ng buto ng dragon ay nadagdagan ng husto ang kanyang lakas. Siya ay nasugatan sa pamamagitan ng heavenly path, kasama ang karma na bumalot sa kanya. Nasa isang delikadong sitwasyon siya. Bukod sa, gulat na tanong ni Shena. Bukod sa ano? Sinabi ni Thea, ang dragon bone sa katawan ni James ay nagtala lamang ng signature cultivation method ng dragon race. Kahit na naglalaman ito ng kapangyarihan ng isang kailam ancestral god. Ang kapangyarihan ay limitado, ngayong na-activate na ito ni James. Hindi na ito magtatagal. Nararamdaman ko na ang kanyang kapangyarihan ay mababawasan kapag ang enerhiya ay naubos. Para ma-activate muli ang kapangyarihan ng Dragon Bone, kailangan niyang maghintay na mapunan muli ang enerhiya. Bilang isang kailam ancestral god, nakita ni Thea si James. Nang marinig ito, nag-alala si Shena kay James habang sinabi niyang, kung nasa panganib siya, kailangan mong kaladkarin siya palabas doon. Tumango si Thea, "Ma'am," sa di kalayuan, nagpatuloy ang matinding labanan. Sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan, pilit na pinalakas ni James ang kanyang lakas. Samantala, bilang Fifth Heaven Grand Emperor, hindi pinabayaan ni Honorius ang kanyang pagbabantay laban kay James. Ipinatawag niya ang lahat ng kanyang lakas. At ang kapangyarihan ng 4 na path seal sa kanyang katawan ay na-activate. Ganun pa man, kaya niyang labanan si James ng tigil. Sa sandaling nagsimula ang labanan, sa wakas ay naunawaan ni James kung gaano kakilakilabot si Honorius. Habang inilalabas niya ang lahat ng kanyang lakas, ang mga pinsala ng heavenly path, at ang karma power ay nagsimulang iangat ang kanilang mga pangit na ulo. Alam ni James na kailangan niyang tapusin ang labanan sa lalong madaling panahon. Kung hindi, mamamatay siya dito. Habang gumagalaw ang kanyang isipan, nagkatotoo ang 108 Infinity Steles. Ang Infinity Steles, maraming makapangyarihang figure ang namutla. Maging ang titig ni Thea ay mariing nakatutok sa Infinity Steles na ipinatawag ni James habang pinupuri nito. Ang swerte niya, nakuha niya kahit ang Infinity Steles ng Boundless Road. Sino ba talaga siya? Sa sandaling lumitaw ang Infinity Steles, nagsimulang mawala si Honorius. Buong lakas, hinarangan niya ang walang humpay na pambobomba ng Infinity Steles at pinaalis sila. Bago na unawaan ni James ang mahiwagang mga inscription sa Infinity Steles. Ang mga ito ay walang iba kundi mga mapurol na sandata. Nang makitang hindi kayang lipulin ng Infinity Steles si Honorius, ginamit ni James ang alas sa kanyang manggas ang 5 elemento ng Genesis. Ang 5 elemento ng Genesis ay nagkatawang tao at nabuo ang elementong gulong. Ang elemental wheel ay nabuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng 5 elemento ng Genesis. Nakakatakot ang kapangyarihang ito, at kahit saan magpunta ang gulong, kasunod ang pagkawasak. Napatitig si Thea sa elemental wheel. Ang kayamanan ng 5 ancestral masters. Alam niya ang tungkol sa 5 ancestral masters. Sila ang ilan sa pinakamatandang figure ng sansinukob na ito at nabuhay ng maraming taon. Kahit na ang Mount Heavenly Path ay hindi umiiral noong sila ay ipinanganak. Ang daming kayamanan na ipinatawag ni James. Mas natulala si Thea. Samantala, sa ilalim ng walang humpay na pag-atake ng elemental wheel, si Honorius,
Naputol ang ritmo. Sinamantala ni James ang pagkakataon at ginawang catalyze ang 5 dakilang daan. Natinamaan si Honorius ng pababa ang kanyang bantay. Bagamat si Honorius ay natama ng elemental wheel, nagdusa lamang siya ng matinding pinsala. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga hibla ng itim na aura mula sa loob ng katawan ni James, na nagtipon upang bumuo ng isang kakaibang Dark Lotus. Habang nagmaterialize ang maitim na lotus, lumipad ito patungo kay Honorius at kinulong siya ng ilang mga ugat na nagkatawang tao. Galit na hinihigop ang kanyang kapangyarihan. Ha, tawa ng baliw si James. Nakakatakot ang ekspresyon niya. Matapos masugatan ng elemental wheel, si Honorius ay nakulong na ngayon ng Dark Lotus. Hindi makawala. Ang kanyang kapangyarihan ay mabilis na naubos. Namutla ang mukha niya. Ang pisikal na katawan ni James ay muling hinubog ng Dark Lotus. Samantala, nilinang niya ang isang mapang-akit na natal lotus na maaaring lumamon sa lahat ng uri ng kapangyarihan at gawing enerhiya ang mga ito. Sa normal na mga pangyayari, hindi niya madaling ipatawag ang maitim na lotus. Gayunpaman, wala siyang pakialam ngayon. Sa pag-hover sa gitna ng hangin, ang mga hibla ng madilim na aura ay lumitaw mula sa loob ng madilim na lotus at nakulong si Honorius na parang mga ugat. Si Honorius ay nakulong. Sa sandaling iyon, ang kanyang sigla at enerhiya ay nahuhulog ng mabilis. Pahinga. Angal niya. Tinatawag ang lahat ng kanyang lakas. Pilit siyang kumawala at lumitaw sa malayo. Hingal na hingal siyang tumingin kay James habang may suot na malungkot na ekspresyon. Hindi niya akalain na magiging ganito kagulo si James. Alam niyang minamaliit niya ang kanyang kaaway. Kung hindi niya sana binigyan ng oras si James na mag-ipon ng lakas. Ngayon, siya ay malubhang nasugatan. Sa di kalayuan, nakatayo si James sa himpapawid habang ang 108 Infinity Stellaes ay umiikot sa kanya sa isang pabilog na galaw. Dala ang napakalaking kapangyarihan. Samantala, ang elementong gulong na nabuo ng 5 elemento ng Genesis ay nakahover sa itaas ng kanyang ulo. Habang ang 5 elemento ay nagsanib at sumailalim sa pagbabaligtad. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang sumambulat. Ang paglitaw ng 5 elemento ay nagdulot ng makapangyarihang karma power, na bumalot kay James at nagpatuloy sa pagsira sa kanyang pisikal na katawan. Originally, nasanay na ang katawan niya sa karma power. Gayunpaman, ang karma power ay mas matindi na ngayon. Kaya siya ay nasugatan muli. Alam niyang tuluyan na siyang lilipulin ng karma kung magpapatuloy ito. Pahinga. Angal ni James. Nakatalyze niya ang space path. At nagkaroon ng makapangyarihang space power at ganap na nasil ang lugar at pinaalis si Honorius. Ang kanyang pag-unawa sa space path ay mababa at sa second consolidation lamang. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang ranggo ay nakakatakot katumbas ng isang Grand Emperor sa 9th Heaven. Sa suporta ng kanyang sariling kapangyarihan, ang kanyang space power ay lalong lumakas. Maging si Honorius ay hindi makawala sa kalawakan. Sa sandaling ang espasyo ay selyado. Ang elemental wheel ay bumagsak patungo sa kanya, na lubhang napinsala sa kanya sa proseso. Kahit na ang kanyang pisikal na lakas ay nakakatakot. Kung isa sa alang-alang na siya ay nanatili sa 5th Heaven Grand Emperor rank sa hindi mabilang na mga taon. Wala siyang magagawa para pigilan ang pag-atake ng elemental wheel. Pagkatapos, lumitaw muli ang maitim na lotus. Pag-hover sa itaas ng ulo ni Honorius, ang mga hibla ng itim na aura ay nagkatotoo at bumalot sa kanya. Galit na hinihigop ang lahat ng kanyang enerhiya. Sa ilalim ng maingat na tingin ng mga tao, ang katawan ni Honorius ay naglaho ng mabilis. Matapos masipsip ng Dark Lotus ang kanyang kapangyarihan. Ang Dark Lotus ay naging kakaiba. Samantala, ang kapangyarihan ng Lotus ay inilipat kay James.
na dumating sa anyo ng pisikal na lakas at ausya power. Naging malabo ang aura ni James. Sa sandaling iyon, siya ay tulad ng Diablo, na ang aura ay nagpapalamig sa mga gulugod ng lahat. Arg! Napaungol si Honorius sa pagkadismaya. Buong lakas siyang nagpumiglas. Gayunpaman, hindi siya makalaya, sa ilalim ng mapagbantay na tingin ng karamihan. Siya ay ganap na nabawasan sa kawalan. Nang makita ito, huminga ng malalim ang lahat at napaatras. Mamatay. Matapos ang pakikitungo kay Honorius, napatitig si James sa mga buhay na nilalang sa di kalayuan. Habang umuungal, parang sumpa ang salitang mamatay. Tulad ng isang natural na prinsipyo, ang mahiwagang kapangyarihan ay nagkatawang tao mula sa salita. Ang ilang mahihinang buhay na nilalang ay agad na naging abo. Samantala, halos hindi napigilan ng mga malalakas ang kapangyarihan ng salita. Ito ang daan ng kamatayan. Sa sandaling lumitaw ang prinsipyo ng kamatayan. Walang makakatakas. Gayunpaman, dahil mababa ang pangunawa ni James sa death path, hindi niya kayang lipulin silang lahat. Kung ang kanyang pag-unawa sa daan ng kamatayan ay umabot na sa tugatog, maaari niyang gawing catalyze ang kapangyarihan ng kamatayan sa pamamagitan ng pag-iisip. Kahit na ang isang malaking mundo ay ganap na malipol. Sa sandaling iyon, marami ang natakot at sinubukang tumakas. Gayunpaman, hindi hahayaan ni James na makaalis sila ng ganoon kadali. Ang maitim na lotus ay lumipad patungo sa kanila habang ang mga hibla ng itim na aura ay nagkatotoo. Na bumabalot sa kanila at galit na hinihigop ang kanilang kapangyarihan. Sa loob lamang ng maikling panahon, naabot na ng ausya power ni James ang isang bottleneck. Samantala, ang kanyang pisikal na lakas ay tumaas hanggang sa 7th Heaven Grand Emperor rank mula sa 6th Heaven. Isang salita at isang maitim na lotus ang naging sanhi ng pagkalipol ng hindi mabilang na buhay na nilalang. Ngayon, hindi marami sa mga kaaway ni James ang nanatili. Masyadong malubha ang mga pinsala ni James. Kaya hindi niya itinuloy ang laban. Iniimbak ang Infinity Steles, ang 5 elemento ng Genesis, at ang madilim na lotus sa malayo. Tinitigan niya ang natitirang mga buhay na nilalang. Sabihin kay Herschel na maaari niyang ipadala ang lahat ng kanyang mga tauhan upang mamatay kung gugustuhin niya. Pagkatapos, nawala si James sa paningin. Kahit na siya ay umalis, ang mga nakaligtas ay patuloy na nanginginig sa takot. Nakakatakot. Siya talaga ang demonyo. Anong lotus yan? Maging ang sigla ni Honorius ay tuluyan nang nawala. Umalis. Hindi na natin dapat ituloy si James. Baka mamatay tayo kapag nagpatuloy tayo. Marami ang nagmamadaling umalis. Sa di kalayuan, nakatayo sa himpapawid sina Melinda at Winnie. Pinagmamasdan ang lugar kung saan nawala si James. Si Melinda ay nakasuot ng mabangis na pagmumuni-muni habang nagmumuni-muni. Nakahinga ng maluwag si Winnie sa tabi niya. Nag-aalala siya sa pagkamatay ng kanyang ama dito. Mabuti na lang at walang kapantay ang lakas ng kanyang ama. Kahit na ang isang kasing lakas ni Honorius ay namatay sa kanyang mga kamay. Ano iyon, Black Otis? Bulong ni Melinda. Bahagyang umiling si Winnie at sinabing, hindi ko rin alam. Whatever. Balik tayo. Sabi ni Melinda, bumalik tayo sa Mount Heavenly Path sa ngayon at basahin ang mga sinaunang teksto. Dapat may records doon. Tumalikod ang dalawa para umalis. Samantala, nanatili sa di kalayuan ang dalawang tao. Sila Thea at Shena. Tinatapik ang kanyang dibdib. Sinabi ni Shena, "Phew, malapit na." Muntik na siyang mawala ng buhay doon. Buti na lang at marami siyang pakulo. Hindi lang niya natalo si Honorius, kundi marami pa siyang nilipol. Pagkatapos ng labanang ito, mas kaunting mga tao ang gustong humabol pa sa kanya. Wearing a grim expression, Thea said, lumaki ang physical strength niya. Nararamdaman ko na nasa 7th heaven ng Grand Emperor rank.
Nangako si Herschel na magpapadala siya ng mga lalaking higit sa 2 ranggo na mas mataas kaysa kay James pagkatapos niya. Ngayon, wala siyang ideya na lumaki ang pisikal na lakas ni James. Kapag napagtanto niya ang katotohanang iyon, ang mga humahabol ay ang Ninth Heaven Grand Emperors. Hindi ito maganda para kay James. Nakangiting sabi ni Sienna, nasa Mount Heavenly Path si Herschel ngayon. Paano niya malalaman? Maliban na lang kung personal siyang pumunta rito. Walang paraan na maramdaman niya ang pisikal na lakas ni James. Anyway, buo ang tiwala ko na makakaligtas si James sa loob ng 10,000 taon. Bahagyang tumango si Thea, napakaraming pakulo ni James. Paanong kakaiba ang Dark Lotus na iyon? Sa pag-alala sa Dark Lotus James na ipinatawag, si Thea ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Nakaranas muli si James ng matinding labanan. Sa pagkakataong ito, tinalo niya si Honorius Goner, na pumangatlo sa Fifth Heaven Grand Emperor rank at nilipol pa ang marami pa. Pagkatapos ng labanan, nakatakas siya. Gamit ang space path, tumawid siya sa kalawakan at tumakas mula sa lugar. Dahil napakalaki ng universo, hindi niya alam kung saan siya nakatakas. Nakarating siya sa isang kakaibang planeta na puno ng apoy. Ang hangin ay apoy, at ang lupa ay lava. Napakataas ng temperatura ng apoy. Gayunpaman, hindi naapektuhan ang pisikal na katawan ni James. Pagdating sa isang kakaibang hugis na bato, umupo siya sa posisyong lotus. Sa sandaling iyon, pinaganya niya ang landas ng buhay. Kaagad, isang napakalaking sigla ang bumalot sa kanyang katawan. At bahagyang bumuti ang kanyang kalagayan. Gayunpaman, dahil sa pinsalang dulot ng mga pinsala ng Heavenly Path at Karma, hindi niya mapasigla ang kanyang mga pinsala kahit na kontrolado niya ang landas ng buhay. Habang nakaupo siya sa isang lotus position sa bato, nanginginig ang kanyang katawan. Maging ang kanyang kaluluwa ay nanginginig habang ang matinding sakit sa kanyang buong katawan ay naging sanhi ng kanyang ekspresyon sa paghihirap. Sa mundong ito na puno ng apoy, lumitaw ang 2 nakamamanghang magagandang babae. Sila Thea at Sienna na nagmamadaling pumunta dito. Bilang isang Kylem ancestral god sa top 10 nanograms universe na ito. Naramdaman ni Thea ang spatial fluctuations nang tumakas si James gamit ang space path. Nakatayo sa malayo, pinagmamasdan nila si James na namimilipit sa sakit. Hinawakan ni Sienna ang kamay ni Thea at nagmakaawa. Iligtas mo siya, Thea. Alam ni Sienna na si James ay nasa Kaila hilakbot na anyo. Kung hindi sila makikialam, hindi siya magtatagal. Gayunpaman, hindi nakialam si Thea. She said, I think he can survive this ordeal even if I stay by the sidelines. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang landas sa paglilinang at kapigatian na dapat lampasan. At ito ang landas ng paglilinang at kapigatian ni James. Pero nakakakilabot ang pakiramdam niya. Sa mga pinsala ng Heavenly Path at pagtaas ng Karma power sa loob ng kanyang katawan. Nag-aalala akong hindi na siya makakaligtas. Napuno ng pagkabalisa si Sienna. Ang mga pinsala ng Heavenly Path. Bulong ni Thea sa sarili. Nakatanggap ba siya ng mga pinsala ng Heavenly Path nang tumawid siya sa River of Time? Talagang inosente ba ang Mount Heavenly Path? Naguguluhan si Thea. Gayunpaman, dahil ang atensyon ni Sienna ay kay James. Hindi niya pinansin ang mga bagay na ito. Nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa lupa at patuloy na pinapagana ang dark power para sugpuin ang mga sugat ng Heavenly Path sa loob ng kanyang katawan. Nang malapit na siyang mabaigo, isang napakalaking dark power ang nagmula sa labas ng mundo. Sa pamamagitan ng pagsugpo sa madilim na kapangyarihang ito, hamupa ang mga sugat ng Heavenly Path sa loob ng kanyang katawan. Ngayong karma na lang ang natitira. Kaya niyang tiisin ang sakit. Bahagyang iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita ang babae sa kanyang harapan.
Nagtanong, bakit ka nandito? Shena. Sabi ni Shena, nakita kong ginagamit mo ang dark power para sugpuin ang mga pinsala ng heavenly path. Kaya, nilinang ko rin ang dark power. Tsaka nakabuo na ako ng path seal. Nandito ako para tumulong. Sa mga sandaling iyon, napansin ni James si Thea sa gilid ng kanyang mata. Dali-dali siyang tumayo at sinabing, Thea. Tumingin sa kanya si Thea at bahagyang tumango. Nang makita ito, natigilan si Shena habang iniisip ang sarili. Bakit may passion siya sa mga mata nito kapag nakikita niya si Thea? Tumingin si Shena kay James bago sumulyap kay Thea. Di kaya may crush siya sa kanya? Agad niyang isinantabi ang mga iniisip na iyon at tumingin kay James. Nagtatanong, kumusta ang sitwasyon mo? Ayos ka lang. Umupo si James sa isang lotus na posisyon sa lupa at bahagyang umiling. Sinabing, hindi pa ako mamamatay. Gayunpaman, ako ay nahawahan ng nakakatakot na karma. Mukhang mababalot ako ng karma ng ilang oras. Maliban kung dumating ang sarili kong karma at I negate ang kasalukuyang isa. Hindi ko sila mapapaalis sa aking katawan. Ngayong nahawahan na si James ng karma. Hindi na niya mapaalis ang mga ito sa kanyang katawan. Ang tanging paraan ay ang maghintay para sa mga kaganapang nauugnay sa karma na mangyari at malutas ang kasalukuyang karma power. Sinulyapan siya ni Thea at sinabing, masyadong makapangyarihan ang karma sa loob ng katawan mo. At saka, naramdaman kong maliit na bahagi lang ito ng karma na nakarelasyon mo. Ano ang ginawa mo para magkaroon ng galit ng gayong dakilang karma? Tanong niya, naiintriga. Ang karma ni James ay nagdulot ng takot kahit para sa isang kailam ancestral god para sa kanya. Dahil dito, hindi niya maisip kung gaano katakot kung lalabas ang lahat ng karma. Nang marinig ito ni James ay napaisip ng malalim. Talaga, ano ang karma ko? Bakit nagkaroon ng nakakatakot na karma? Nandito lang ako dahil hinahanap ko ang mahal ko. Si James mismo ay hindi sigurado dito. Maaaring ang aking karma ay may kinalaman sa kudeta ni Radimir at sa pagbagsak ng panahong ito. Napaisip si James. Sa pag-iisip tungkol dito, bahagyang umiling siya at isinantabi ang mga iniisip. Dapat nating iwanan ang paksang ito sa ibang araw. Pinutol sila ni Shena at sinabing, pag-isipan natin kung paano malalampasan ang kasalukuyang pagsubok. Ang iyong pisikal na lakas ay katumbas na ngayon ng isang 7th Heaven Grand Emperor. Kung alam ni Herschels ang tungkol dito, magpapadala siya ng mas makapangyarihang mga figure pagkatapos mo. Sabi ni Thea, hindi na kailangang mag-alala tungkol doon. Ang kasaysayan ni James ay hindi alam at hindi mahuhulaan. At saka, nahawa na siya ngayon ng heavy karma. Maliban kung may nanunood sa likod ng mga eksena, walang sino man ang dapat na makaramdam ng kanyang ranggo. Kaya, naniniwala ako na kakailanganin ni Herschel ng mas maraming oras upang malaman ang tungkol dito. Nag-aalala pa rin si Shena. Masyadong nakakatakot ang Mount Heavenly Path. Hindi magiging mahirap para sa kanila na hulaan ang lakas ni James. Si James, gayunpaman, ay umungol at sinabing, Mount Heavenly Path ay wala sa paningin ko. Kung malalampasan ko ang pagsubok na ito at tumawid sa Ancestral God rank, tiyak na papatayin ko si Herschel. Sinulyapan siya ni Thea at malamig na sinabi, iminumungkahi kong isantabi ang mga kaisipang iyon at ituon ang iyong pagsisikap sa mabuhay. Sinulyapan siya ni Shena at nagtanong, may ideya ka ba? Panay ang tingin ni Thea kay James nang maramdaman nito ang karma power sa kanya. Kalahati. Sa lahat ng landas, ang karma ang unang nireranggo. Then comes the 5 great paths. Sabi niya, tumingin si James sa kanya. Pagpapatuloy niya, misteryoso ang karma. Ito ay hindi makikita o mahahawakan. Ngunit ito ay umiiral.com mula pa noong unang panahon. Walang sino man ang nakapagpapaunlad ng karma power.
Ang mga nahawahan ng karma power ay hindi eksaktong nakakakuha ng pinakakaaya-ayang pagtatapos. Walang nakakasama sa karma. Gayunpaman, dahil si James ay may napakalaking karma power sa loob ng kanyang katawan. Ito ay isang perpektong pagkakataon upang linangin ito. Bumungad sa mukha ni Shena ang realisasyon ng magtanong. Thea, sinasabi mo bang dapat samantalahin ni James ang pagkakataong ito at linangin ang karma? Sinasabi mo ba na dapat niyang makuha at pinuhin ang karma power? Linangin ang karma ausya at ang karma path seal. Ma'am, tumango si Thea at sinabing, oo. Nang marinig ito, ngumiti si James ng mapait at sinabing, naisip ko ito noon, pero masyadong misteryoso ang karma power. Sa lahat ng mga pamamaraan ng paglilinang na natutunan ko, wala sa mga ito ang makapagpapalakas ng karma power. Subukan mong intindihin ang mga ito. Kung gayon, sinulyapan siya ni Thea at sinabing, dahil mayroon kang napakalaking karma power sa loob ng iyong katawan. Hindi banggitin na nahawahan ka ng karma. Dapat kang gumugol ng ilang oras sa pag-unawa sa isang bagong paraan ng paglilinang upang linangin ang mga ito. Ang karma ay nireranggo na pangatlo sa iba't ibang landas. Ang karma ay nakakatakot at hindi maaaring linangin ng sinuman. Kapag nahawahan na, walang makakatiis sa pinsalang ay dudulot ng karma. Gayunpaman, nagawa ni James na magtiis. Ngayon, may puro at puro karma power sa loob ng kanyang katawan. Ito ang perpektong pagkakataon upang linangin at maunawaan ang karma. Kung kahit na hindi niya maintindihan ang paraan ng paglilinang ng karma power, walang ibang makakaintindi. Tumingin si James kay Thea na may seryosong mukha at nagtanong, Thea, isa kang Kylem ancestral god. Ang iyong kaalaman ay walang hangganan at walang limitasyon. Sa iyong pangunawa, mayroon bang anumang buhay na nilalang sa sansinukob na ito na naglilinang ng karma? Bahagyang umiling si Thea at sinabing, hindi, sa pagkakaintindi ko, marami ang sumubok na unawain at linangin ang karma.com gayunpaman. Ang karma power ay misteryoso at patuloy na nagbabago. Kaya, walang sino man ang nakagawa ng paraan ng paglilinang para sa pagsipsip ng karma power. Bakit hindi? Nagtatakang tanong ni James. Ang habang buhay ng isang makapangyarihang figure ay binilang sa epochs. At ang bawat epoch ay 4.9 bilyong taon. Paanong walang maglilinang ng karma power sa napakaraming oras na mayroon sila? Sabi ni Thea, may mga ilang dahilan. Una, kung walang pamamaraan ng paglilinang, hindi nila maa-absorb at mapino ang mga ito. Pangalawa, iba ang karma power sa kapangyarihan ng langit at lupa. Ang kapangyarihan ng iba pang mga landas ay maaaring tumaas sa pamamagitan ng pagsipsip ng kapangyarihan ng langit at lupa sa labas ng kaharian. Ang kabaligtaran ay totoo para sa karma power. Inilarawan ni Thea ang mga pangunahing punto. Tapos, napatingin siya kay James. Habang tinitingnan niya si James, mas katulad ang figure nito sa imahe sa kanyang ulo. Ito ang kanyang pinakamalaking sekreto, na kahit isa sa kanyang mga kapatid na babae ay hindi alam. Tumingin si Thea sa kanya at sinabing, Shena, bumalik ka muna sa mga kalahan. Ha? Natigilan si Shena at nagtanong. Babalik muna ako, ma'am. Tumango si Thea at sinabing, I will stay behind for some time. Ang susunod na batch ng mga humahabol ay dapat dumating makalipas ang 1 siglo. Ako ay mananatili at susubukan kong unawain ang karma at ang paraan ng paglilinang para sa pagsipsip ng karma power. Kung magagawa ko ito ay makakasira ng lupa. Naguguluhan si Shena. Ano ang kinalaman nito sa kanyang unang pagbabalik? Gayunpaman, nanatili siyang tahimik. Dahil si Thea ay isang Kylem ancestral god. Gumaan ang pakiramdam niya na iniwan ang mga bagay sa kanya. Aalis na ako kung ganoon. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na si Shena para umalis. Ngayon,
Si James at Thea na lang ang natitira. Lumapit sa kanya si Thea at umupo ng 1 metro ang layo sa kanya. Nagsalubong ang kanilang mga tingin. Kitang-kita ni James ang kanyang napakarilag na kilay at ang kanyang flawless na mukha. Pati si Thea, napatitig kay James, hindi niya namamaliin. Sinimulan niyang iugnay si James sa figure na palaging lumilitaw sa kanyang isipan. Habang nakapikit siya, bumungad sa kanyang isipan ang imahe ng figure. Sinubukan niyang alamin ang hitsura ng figure. Gayunpaman, hindi niya magawa kahit anong pilit niya. Sa sandaling iyon, lumingon ang nasa isip niya. At nakita niya ang mukha nito. Si James iyon. Huminga siya ng malalim at pilit na kinalma ang sarili. Pagkatapos, muli niyang tiningnan ang hitsura ni James. Bakit ka nakatitig sa akin? Natarante si James. Nagkita na ba ako? Sabi ni Thea. Ha? Hindi alam ni James kung ano ang ibig niyang sabihin. Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Tanong ni James. Umiling si Thea at sinabing. Ay wala lang. Nagtatanong lang ako. Kung ayaw mong magsabi ng kahit ano. I can totally understand. Naniniwala siya na nakakatawa ang tanong niya. Magkamukha lang sila sa likod. Simula nang maalala niya, sigurado siyang hindi si James ang nasa panaginip niya. Pagkatapos ng lahat, siya ay nabuhay para sa maraming epics. Samantala, hindi pa ipinapanganak si James. So, paano kaya siya? Gayunpaman, sinabi ni James na seryoso ang kanyang mukha. Meron kami. Nagkita na tayo dati. Tumingin sa kanya si Thea at nagtanong. Paano tayo nagkakilala? Ngumiti si James at sinabing. Kung sasabihin kong nakilala ko ang isang tao na nagmula sa mga hibla ng iyong kaluluwa at na nagmula ako sa malayong hinaharap para hanapin ka. Maniniwala ka ba sa akin? Pabirong tanong ni James, dahil hindi siya sigurado kung tatanggapin ni Thea ang ganoong posibilidad. Sinubukan niya munang subukan ang reaksyon nito. Umiling si Thea na hindi makapaniwala. Kung sinabi ni James na nakilala niya ang isang tao na nagmula sa isang thread ng kanyang kaluluwa. Sino ang figure sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang memorya? Ganun pa man, na-intrigue siya. Tinanong niya. Ano ang ibig mong sabihin? Sabi ni James, ang isang thread ng iyong kaluluwa ay muling nagkatawang tao sa isang tao na tinatawag ding Thea Callahan.com sa palagay ko ay ikaw din ang taong iyon. Napakamot siya ng ulo. Sa mahigpit na pagsasalita, ang Thea mula sa hinaharap ay ang parehong tao bilang Thea bago sa kanya. Magkaparehong kaluluwa ang dalawa. Gayunpaman. Sila ba ay talagang isa at pareho? Hindi ito maisip ni James. Kung oo, maaaring magdaltalan ang isa na wala silang karaniwang memorya. Kung hindi sila, maaaring magdaltalan ang isa na sila ay may iisang kaluluwa. Nataranta. Ngumiti si James at sinabing, hilarious. No. Nanggaling ako sa hinaharap para lang mahanap ang orihinal na anyo ng isang thread ng isang kaluluwa. Pero nag-isip si Thea sa sinabi ni James. Maaaring ang isang hibla ng kanyang kaluluwa ay makakaranas ng reincarnation sa hinaharap. Magiging kamag-anak kaya ang muling pagkakatawang tao niya kay James sa anumang paraan. Kung totoo ang sinabi ni James, may kaugnayan ba siya sa figure sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang memorya? Masyado lang itong komplikado. Maging si Thea na nakabisado ng iba't ibang landas ay hindi ito maintindihan. Bakit ang isang hibla ng aking kaluluwa ay sumasailalim sa reinkarnasyon? Tanong niya. Sinagot siya ni James ng totoo. Gayunpaman, nakita lang ni Thea ang paggalaw ng labi niya. Walang naririnig na tunog. Kumunat ang kanyang mga kilay at nagtanong. Ano ang gusto mong sabihin? Nang makita ang kanyang nalilitong hitsura, naunawaan ni James ang nangyayari. Ang mga bagay na pinag-uusapan niya ay makabuluhan at hindi may parating gamit ang pananalita. Gumalaw ang kanyang isipan, at may lumitaw na panulat at isang pirasong papel sa kanyang kamay.
Pagkatapos, isinulat niya sa papel ang balak niyang sabihin. Gayunpaman, nang ang panulat ay tumama sa papel, ang mga salita ay sumailalim sa mga kakaibang pagbabago at naging isang karakter na kahit si James ay hindi maintindihan. Ano ito? Tiningnan ni Thea ang mga karakter na isinulat ni James sa papel na kitang-kita sa mukha niya ang pagkalito. Ang mga karakter na ito ay kakaiba. Kahit isang Kylem ancestral god na tulad niya ay hindi pa nakakita ng ganoong bagay. Pati si James ay naguguluhan din. Hindi ito ang sinulat ko. Ano ang nangyayari? Tinitigan niya ang mga karakter sa papel. Walang mga panuntunan o anyo ang mga squiggly character na ito. Hindi banggitin ang patuloy na pagbabago. Sa isang iglap, tila libo-libo ang mga pagbabago. Napatingin si Thea kay James. Anong freak? I can't understand the script. But I can sense the mysteriousness of the characters. She murmured in her heart. Sa teoryang pagsasalita, dapat na maunawaan ng isa ang lahat ng mga script sa pamamagitan lamang ng pag-aaral ng Elysian script. Siyempre, may sariling script ang Ancestral Gods Ancestral Script. Ito ay isang script na magkakatotoo sa kakaibang kapangyarihan ng landas. Habang pinag-aralan ni James ang Ancestral Script dati, naunawaan niya ang mga pangunahing kaalaman. Gayunpaman, hindi niya makilala ang mga karakter na katatapos lang niyang isulat. Natarante siya. Nagsusulat siya tungkol sa kung paano kinuha ang kaluluwa ni Thea ng ilang ancestral gods at ginawang ancestral god rank elixir. Ngunit bakit nagbabago ang mga karakter? Luigi siya. Anong script ito? Tanong ni Thea. Nalilito. Sinabi ni James. Paano ko malalaman? Hindi mo alam kung ano ang isinusulat mo. Tiningnan siya ng masama ni Thea. Umiling si James. Wala talaga siyang ideya kung ano ang isinusulat niya. Hayaan mo akong makita. Inabot ni James ang papel sa kanya. Pagkatapos, sinimulang basahin ni Thea ang mga karakter sa papel. Sa pagsisiyasat, hindi niya maintindihan ang script. Sa kanyang cultivation base, ay hindi pa rin niya naiintindihan ang script. Ang tanging alam lang nila ay ang mga tauhan ay misteryoso, pabago-bago, at nagtataglay ng kakaibang landas. Isang natatanging landas, bulong niya. Ang bawat landas ay maaaring itala sa pagsulat. Bukod pa rito, pinagkadalubhasaan niya ang lahat ng daan doon maliban sa 5 dakilang daan at daan ng karma. Ito ba ang script ng 5 Great Paths? Tumingin siya sa kanya at nagtanong. Umiling si James at sinabing, hindi. Nakuha ni James ang paraan ng paglilinang ng 5 dakilang daan mula sa Sacred Blossom. Ang mga karakter na ito ay iba sa mga karakter sa 5 dakilang daan. Pwede bang karma? O baka may hindi kilalang landas sa sansinukob na ito? Nahulog sa malalim na pag-iisip si James. Karma. Bumungad sa mukha ni James ang realisasyon. Parang may naintindihan siya. Sa tingin ko alam ko kung ano ang nangyayari. Sabi niya. Sinulyapan siya ni Thea at nagtanong. Anong ibig mong sabihin? Tumawa si James. Alam ko ang cultivation method ng karma. Maraming salamat, Thea. Dahil sa kinikilig ay niyakap niya ng mahigpit si Thea at binigyan ng halik. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang malakas na puwersa ang nagmula sa loob ng katawan ni Thea at nagpatalsik kay James. Malakas siyang bumagsak sa lupa sa di kalayuan at nagdulot ng malaking pagkawasak sa lugar. Dahil sa sakit ay napalitan ng sakit ang mukha ni James. Si Thea naman ay namula. Walang lalaking nang ahas na halikan siya. Gayunpaman, nang halikan siya ni James, hindi siya nito itinulak palayo. Kaya bakit siya pinaalis ng puwersa? Hirap na tumayo si James at kinalagad ang kaawa-awang katawan papunta kay Thea. Sinulyapan siya ni Thea at malamig na sinabi, "Consider yourself fortunate you were only blown away by my aura. Hindi ka na magiging ganoon kaswert sa susunod.
Kinagat ni James ang kanyang mga ngipin. May naintindihan ngayon si Thea. Si James ay nahawahan ng aura. At ang mga bagay na isinulat niya sa papel ay dapat na nauugnay sa sikreto ni Heaven. Kaya, nang may sulat, ang script ay nagbago sa hindi pa naririnig na karma script. Walang sino man sa mundong ito ang makakaunawa sa script na ito. Maliban kay James. Dahil nagmula siya sa hinaharap. Maaari niyang isulat ang mga pangyayaring naganap sa hinaharap at masaliksik ang mga karakter na ito na naging karma script. Sa paglipas ng panahon, dahan-dahan ngunit unti-unti siyang gagawa ng paraan ng paglilinang para sa pagsipsip ng karma power. Bilang isang Kylem ancestral god, agad itong naunawaan ni Thea. Alam na niya ngayon na walang saysay ang kanyang pananatili. Dahil hindi niya maintindihan ang mga karakter na ito. Hindi niya matulungan si James. Tumayo siya at tumingin kay James, na nagsasabing, "Pahintulutan kitang batiin ng maaga.com hindi lang na master mo ang 5 dakilang daan. Kundi nagpapakita ka pa ng pag-unlad sa daan ng karma. Ikaw ay magiging isang puwersa na dapat isaalang-alang sa hinaharap." Ngumiti si James at sinabing, "Kahit gaano ako katatag, forever akong magiging asawa mo. Naaalala mo man o hindi, ikaw ay magiging aking babae magpakailanman." Tumingin ng kakaiba si Thea kay James bago nawala ng walang bakas. Hehe, tumawa si James, dahil hindi siya itinulak ni Thea palayo. Nangangahulugan ito na tahimik niyang tinanggap siya. Sa pag-iisip tungkol dito, naramdaman ni James ang mga paru-paro sa kanyang tiyan. Ang kanyang paglalakbay sa primeval age ay hindi nawalan ng kabuluhan. Sa paglipas ng panahon, gagawin niyang tanggapin siya ni Thea. Samantala, hindi umalis si Thea sa lugar. Sa halip, itinago niya ang sarili sa kawalan sa di-kalayuan. Nakatayo sa kawalan, tahimik niyang pinagmamasdan si James. Isang malungkot na ekspresyon ang makikita sa kanyang napakagandang mukha habang nagmumuni-muni. Pagkaalis ni Thea, unti-unting kumalma si James. Tiningnan niya ang mga karakter sa papel. Sa sandaling binanggit ni Thea ang karma. Naintindihan niya kaagad ang lahat. Dahil kontaminado siya ng karma. Lahat ng sinabi niya ay Heaven's secret ang karma na nakakabit sa kanya. Ang mga kaganapang ito ay hindi maaaring matutunan ng sinuman sa edad na ito at maaari lamang maging materyal sa anyo ng karma script. Ngayon, kailangan na lang niyang magsaliksik ng mga karakter at lumikha ng paraan ng paglilinang para sa pagsipsip ng karma power. Gayunpaman, ang mga karakter na nauna sa kanya ay hindi sapat. Kinuha niya ang kanyang panulat at nagsimulang isulat ang lahat ng mahahalagang kaganapan sa hinaharap. Samantala, naisip niya ang nakaraan at si Henrik Declan. Sa unang pagkakataon na nakilala niya si Henrik, napagtanto niya na siya ay may kaalaman. Alam niya na si Brielle Lobran ang unang magiging emperor sa Apocalypse Age. Sa sandaling iyon, naniwala si James na si Henrik ay isang misteryosong tao. Marahil ay nanggaling siya sa hinaharap. Hindi nagtagal. Isinulat niya ang lahat. Hindi nakakagulat. Ang mga kaganapang ito ay nabago sa isang misteryosong script. Ang bawat karakter ay may iba't ibang anyo na patuloy na nagbabago. Ang mga karakter na ito ay tila may sariling buhay. Habang nagsaliksik si James, tila mas misteryoso at malalim sila. Dahil dito, maaari lamang niyang iugnay ang mga karakter sa kahulugan na nais niyang ilarawan upang maunawaan ang kahulugan ng mga karakter na ito. Dahan-dahan at unti-unti, sinimulan niyang maunawaan ang mga karakter ng karma script. Gamit ang mga karakter na ito, maaari na siyang gumawa ng paraan ng paglilinang ng madali. Gayunpaman, ang pagpapatupad ay halos imposible. Iyon ay dahil ang kanyang pagkaunawa sa Elysian script ay maaaring hindi ganap na tumpak. Ito ay lilikha ng malalaking hadlang sa kanyang paraan ng paglikha ng paraan ng paglilinang. Pagkatapos,
Huminahon siya at nagsimulang maunawaan ang kahulugan ng mga karakter na ito at ang mga pagbabago sa bawat karma script. Ang mga pagbabago sa bawat karakter ay naglalaman ng isang mahiwagang kahulugan. At sa pamamagitan ng pag-unawa sa landas, lahat ng iba pang mga landas ay madaling maunawaan. Sa buong proseso ng pag-unawa sa karma, ang iba pang uusya ni James ay hindi sinasadyang nakamit ang consolidation. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang ausya ay nasa third consolidation. Gaanong hindi ka panipaniwala? Huminga ng malalim si James. Tulad ng inaasahan sa karma path na kumakatawan sa lahat. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa karma, naunawaan ko ang lahat ng iba pang mga landas. Habang naiintindihan ni James ang landas ng karma at sinaliksik ang karma script, mas naunawaan niya ang tungkol sa iba pang mga landas. At lahat sila ay nakamit ang third consolidation. Nang maisakatuparan ang ikatlong consolidation, ang kanyang ausya power ay muling tumaas ng husto. Sa kawalan na malayo, hindi umalis si Thea sa halip ay pinagmamasdan si James mula sa malayo. Habang ginagawa ni James ang ikatlong pagsasama-sama, naramdaman niya ito, ang napakagandang potensyal. Wala kang dapat ikatakot kahit na magpadala pa si Herschel ng higit pa sa kanyang mga tauhan pagkatapos ka. Dapat kaya mong lagpasan ang pagsubok na ito. Masyadong kakila-kilabot ang potensyal ni James. At napakaraming kayamanan ang nasa kanya. Kaya naman, hindi nagtagal si Thea at tumalikod na para umalis. Samantala, pagkatapos may segoa ang ikatlong pagsasama-sama para sa bawat ausya, pansamantalang tumigil si James, bagamat sinaliksik niya ang karma script. Mahirap pa ring lumikha ng paraan ng paglilinang para sa pagsipsip ng karma power. Nangangailangan siya ng higit pang pananaliksik at pag-unawa. Samantala, ang bawat karakter na isinulat niya ay may hindi mabilang na mga pagbabago. At kailangan niyang malaman ang koneksyon sa pagitan ng mga pagbabago. Noon lamang siya makakalikha ng paraan ng paglilinang. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling gawin ito. Naniniwala siya na sooner or later, magtagumpay siya. Ngayong nasa third consolidation na ang lahat ng ausyas niya. Mas simple na ngayon ang proseso. Ngayon, kailangan lang niyang makuha ang kapangyarihan ng langit at lupa at patuloy na hatiin ang ausyas para bumuo ng path seals. Sa pagbuo ng path seals, kailangan niyang ipagpatuloy ang pag-unawa sa paths at pagsamahin ang mga ito sa path seals. Ang mas maraming landas na naiintindihan niya, mas maaari niyang pagsamahin. Samantala, kung mas mataas ang kanyang ranggo, mas malakas ang path seals. Pinagmasdan ni James ang paligid. Ang mundong ito ay nagkaroon ng saganang enerhiya. Agad niyang ginawang catalyze ang 5 elemento ng Genesis at nabuo ang elemental inversion formation. Nagkalat ang 5 elemento at nabuo ang super formation. Sa sandaling na itatag ang Formosayon, ang lahat ng kapangyarihan ng langit at lupa sa mundong ito ay galit na hinihigop ng elemental inversion formation at binago sa kanyang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng bawat isa sa kanyang ausya ay lumago. Gayunpaman, hindi sa punto kung saan maaaring hatiin ang ausyas. Kailangan niya ng napakalaking kapangyarihan para hatiin ang ausya. Samantala, ang enerhiya sa tiwangwang na mundong ito ay ganap na hindi sapat para sa kanya. Ngayon, kailangan niyang magtungo sa ilang malalaking mundo. Sa malalaking mundo, maraming espiritual na mundo, at ang primordial pulses ay nakatago sa ilalim ng mga ito. Samantala, ang primordial pulses ay patuloy na bubuo ng primordial energy. Kung mas malaki ang mundo, mas maraming buhay na nilalang ang naninirahan doon. Kasunod nito, magkakaroon ng higit pang primordial pulses. Ang mga mundong may primordial pulses lang ang nakasuporta sa kahilingan ni James. Tumayo si James at nag-inat. Ang mga sugat ng heavenly path sa loob ng kanyang katawan ay napigilan ng dark power ni Shena.
Bagamat ang natitirang karma power ay patuloy na napinsala sa kanyang katawan. Ang kanyang kasalukuyang pisikal na lakas ay sapat na upang mapaglabanan ang karma power. Ngayon, kailangan ko lang mag-cultivate pa. Sa aking Dark Lotus at Elemental Inversion Formation, mabilis kong naaabsorb ang lahat ng uri ng kapangyarihan. Malapit na akong tumawid sa Grand Emperor rank. Puno ng kumpiyansa si James. Ang kanyang katawan ay kumikislap. At siya ay nawala sa mapanglo na mundong ito. Ang edad na ito ay may 7 malalaking mundo ang Human Realm, Demon Realm, Fiend Realm, Underworld Realm, Azure Realm, the Realm of Nothingness, at ang 9 Heavens Realm. Ang 7 mundong ito ang pinakamalaki sa sansinukob na ito. At bawat isa sa kanila ay nahahati sa 3 dimensyon. Ang Human Realm ang pinakamalakas sa lahat ng 7 kaharian. At kung saan maraming makapangyarihang figure ng human race ang nagtipon. Samantala, ang Demon Realm ay kung saan naninirahan ang Demon Race. Ang Fiend Realm ay ang teritoryo ng Fiend Race. At ang Underworld Realm ay ang teritoryo ng Underworld Race. Sa Realm of Nothingness na buhay ang mga ilusyon na nilalang nakakaiba sa kanilang pag-iral. Samantala, ang 9 Heavens Realm ay ipinangalan sa 9th Heaven Grand Emperor rank. Walang nakakaalam kung bakit ito pinangalanan. Binalak ni James na magtungo sa mga mundong ito dahil sila lamang ang may saganang lakas para masipsip niya. Sa ganoong paraan, hindi na niya kailangang maglakbay ng malayo sa lahat ng oras. Para naman sa mga humahabol, wala na siyang pakialam sa kanila. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang lakas ay malapit nang umabot sa isang antas kung saan maaari niyang lipulin sila ng madali. Samantala, tinawid ni James ang Human Realm sa kanyang listahan. Dahil ang headquarters ng Mount Heavenly Path ay nasa Human Realm. Ang Heading.com ay magkakaroon ng Death Wish. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, pinili niyang magtungo sa Realm of Nothingness dahil ito ay isang misteryosong lugar. Narinig na niya ang mga mundong ito nang maglakbay siya sa buong sansinukob. Ang mundong ito ay minsang gumawa ng macrocosm ancestral god na tinawag na Lord of Nothingness. Nang ang Panginoon ng kawalang hanggan ay dominado ang universo, ang Mount Heavenly Path ay hindi pa umiiral. Marahil si Hadad Theophanes ay hindi pa isinilang. O marahil siya ay isang hindi gaanong mahalagang tao. Habang patungo si James sa Realm of Nothingness, si Melinda ay nakabalik na sa Mount Heavenly Path. Sa kanyang pagbabalik, agad siyang pumasok sa Chamber of Scriptures at tinipon ang lahat ng supernatural arts at mga talaan ng malayong nakaraan na umiral mula pa noong unang panahon. Siya ay pumunta dito lalo na dahil nakita niya si James na gumagamit ng kakaibang hitsura na Dark Lotus, na pinaniniwalaan niyang may mahabang kasaysayan. Kaya, pumunta siya dito para mag-research. Pagkatapos mag-scroll sa hindi mabilang na sinaunang mga teksto, nakakita siya ng ilang mga pahiwatig sa loob ng isa sa mga ito. Hindi mabilang na taon na ang nakalilipas. Ang sansinukob na ito ay pinangungunahan ng Panginoon ng Kawalan. Gayunpaman, ang isang banal na kaluluwa ay isinilang mula sa kasamaan sa kanyang puso at lumikha ng isang bagong nilalang. Ang nilalang na iyon ay tinawag na Dark Lotus Demonic Ancestral Master, na ang natal treasure ay isang Dark Lotus. Ang madilim na lotus ay hindi masasabing mapang-akit, bilang pagpapakita ng kasamaan ng isang macrocosm ancestral god. Maaari nitong kainin ang lahat ng enerhiya ng langit at lupa. Nang makita ito, naging malungkot ang ekspresyon ni Melinda habang bumubulong. Si James ba, Dark Lotus na may kaugnayan sa Lord of Nothingness na nawala ng walang bakas? Kung gayon, hindi ba ibig sabihin na may kinalaman si James sa dating macrocosm ancestral god? Pagkatapos ng ilang pagninilay-nilay, iniligpit ni Melinda ang sinaunang teksto na hawak niya at tumalikod para lisanin ang kamara ng mga kasulatan,
Reddit.com pagkatapos. Tumungo siya sa bundok kung saan matatagpuan si Herschel. Sa sandaling iyon, nakaupo si Herschel sa kanyang trono habang nakasuot ng malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Herschel, tawag nito sa kanya. Inayos ni Herschel ang sarili at tumingin kay Melinda. Kaagad, nawala ang kalungkutan at pagkabalisa sa kanyang mukha na napalitan ng isang matingkad na ngiti nang sabihin niyang, "Hoy, may problema ba?" Lumapit sa kanya si Melinda at sinabing, "Naiinip ako, paikot-ikot lang ako sa lugar na ito." Nagdududa, sinabi ni Herschel, "Ganun ba? Cut to the chase." Tanong ni Melinda, "Bakit mo inutusan si James?" Sabik na malaman ni Melinda ang tunay na dahilan kung bakit hinahabol ni Herschel si James. Ang cultivation base ni James ay hindi gaanong mahalaga, at walang masamang dugo sa pagitan niya at ng Mount Heavenly Path. Kaya bakit napakatagal ni Herschel para lipulin si James? Nahaharap sa tanong na ito. Hindi nag-alok ng direktang sagot si Herschel. Ito ay wala sa iyong pag-aalala. Kung wala ka ng kailangan, pakibalik. Pagkatapos niyang sumagot, ipinikit niya ang kanyang mga mata at tumangging magsalita ng isa pang salita. Nang makitang nag-aatubili si Herschel na magsalita, hindi na nagtanong pa si Melinda. Pagkaalis niya, naging malungkot ang ekspresyon ni Herschel. Hindi niya masyadong inisip si James. Gayunpaman, natatakot siya sa kanyang mga taga-suporta, ang mga kalahan at ang Ancestral Sword Master. Noong nakaraang labanan, personal na namagitan si Thea para iligtas si James. Ito ay maliwanag sa matalik na relasyon ni James sa mga kalahan. Samantala, hayagang inanunsyo ng Ancestral Sword Master si James bilang kanyang disipulo. Hindi lang iyon, may mga chismis na may kaugnayan si James sa 5 Ancestral Masters of Heaven and Earth. Kung isa sa alang-alang na taglay niya ang 5 elemento ng Genesis. Ang 5 Ancestral Masters ay mga sinaunang figure na umiral ng matagal bago nabuo ang Mount Heavenly Path. Ang kanilang kasaysayan ay maaaring masubaybayan pabalik sa panahon ng Panginoon ng Kawalan. Bukod dito, naisip niya noong una na magagawa ni Honorius na lipulin si James ng madali. Gayunpaman, kahit si Honorius ay natalo, nang bumalik ang imahe ng labanan. Maging siya ay natigilan. Iyon ay dahil ganap na na-overwhelm ni James si Honorius, na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon. Pagkatapos magsaliksik, nalaman niya na ang Dark Lotus na ginamit ni James ay hindi ordinaryong bulaklak. Ito ang natal primordial spirit ng nabubuhay na nilalang na nilikha ng Panginoon ng kawalang hanggan. Sino ba talaga siya? Nagsalubong ang kilay ni Herschel. "Hinahanap mo ba ako, young master?" Sa sandaling iyon, isang lalaki ang lumitaw sa pangunahing bulwagan. Siya ay mga 20 taong gulang. Nakasuot ng puting roba, medyo gwapo siya at matikas. Bagamat magalang niyang kausap si Herschel, ang kanyang ekspresyon ay kalmado at tahimik. "Nandito ka, Radamir." Tumingin si Herschel sa lalaking nasa harapan niya at sinabing, "Bilang controller ng Heavenly Path, dapat pamilyar ka sa mga operating rules. Subukan at alamin ang higit pa tungkol kay James Caden." "Naiintindihan." Bahagyang tumango si Radamir at sinabing, "Babalik ako na may mga sagot sa loob ng 3 araw." Pagkatapos, tumalikod na siya para umalis at bumalik sa kanyang tinutuluyan. Siya ay isang inner disciple at ang huling lalaking disipulo ni Hadad Theophanes. Ang huling babaeng disipulo ay si Winnie. Sa pagkakaroon ng napakalaking potensyal, maaari niyang madaig ang sinuman sa Mount Heavenly Path. Ngayon, siya ay nasa tuktok ng Kylem Ancestral God rank at isang hakbang na lang mula sa pagiging isang macrocosm Ancestral God. Bilang controller ng Heavenly Path, siya ang namamahala sa mga operating rules. Nangangahulugan ito na malalaman niya ang mga pangyayaring magaganap ng maaga. Iyon ay dahil kontrolado ng Heavenly Path ang lahat ng bagay sa universo.
Dahil dito, ang landas sa langit ay magbibigay ng babala bago mangyari ang anumang makabuluhang bagay. Sa pagbabalik sa kanyang silid, sinimulan ni Radimir na hulaan ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay James. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, wala siyang mahuhulaan. Hindi ba siya kabilang sa espasyo at oras na ito? Nakakunot ang kanyang mga kilay. Sinabi ni Radimir, hindi pwede. Dahil nasa lugar na ito siya, dapat malaman ng Heavenly Path ang tungkol sa kanyang pag-iral. Pero bakit wala akong mahanap tungkol sa kanya sa operating rules? Hindi kaya may nakakatakot na pag-iral sa universo na ito na maaaring tahimik na burahin ang lahat ng tungkol kay James mula sa mga anino.